Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Tuloy pa din ang patigasan ng Golden State Warriors at ng kampo ni Jonathan Kuminga. Well, kung iisipin nga ay medyo lumambot na ang Warriors dahil inangat na nila ang kanilang offers sa 3 years 75 million contract o 25 million per year. Medyo malapit na nga yan sa 30 million per year na hiling ni Kuminga noon. Ganun pa man ay hindi pa din ito tinatanggap ng former number 7 pick ng Warriors. Si Josh Giddey nga ay tinanggap na ang 4 years 100 million contract sa Chicago Bulls o 25 million per year din. Subalit malaki nga ang pinagkaiba nito mga kaibigan dahil kay Josh Giddey ay garantiya ang pwesto niya sa starting 5 at wala itong team option sa huling taon. Habang ang offer nga ng Warriors ay more on ang power nito ay nasa team dahil wala itong player option sa huling taon. Bagkus may team option nga ito. So obviously more on ang nakikita nga siya ng Warriors bilang trade asset balang araw at hindi centerpiece ng franchise. Kaya naman dito nga duda si Kuminga. Bukod na lamang sa maglalaro pa din siya mula sa bench sa likod nila Draymond Green at Jimmy Butler. Naniniwala si Kuminga na may kakayahan siya na maging multi-time NBA All-Star at sa palagay niya ay hindi ito mangyayari sa likod nila Draymond Green at Jimmy Butler dahil mahati nga ang kanyang minuto dito. At noong playoffs nga kung hindi pa nagtamo ng injury si Butler o kaya naman si Steph Curry ay hindi siya mabibigyan ng minutong consistent. Kaya naman takot nga si Kuminga na tumanggap ng long-term deal sa Warriors dahil baka ibangko lamang siya ulit ni Steve Kerr. Wala nang tiwala si Kuminga sa Warriors coaches at sa front office. Ayon nga sa report ng ESPN ay tinanong mismo ni Kuminga ang Warriors owner Joe Lacob, "Do you even want me here?" Ang gusto lang nga ni Kuminga ay 1-year contract o kaya naman 2 years with a player option sa second year. Subalit ang binibigay sa kanya ng Warriors ay 1 year 7 or 8 million dollars na masyadong mababa, at least sa palagay niya isang full 2-year contract na walang player option sa huling taon at itong 3 years 75 million contract with a team option sa huling taon. So wala nga mga kaibigan tumutugma sa gusto ni Kuminga. Ayon din sa report ng ESPN ay si Joe Lacob lang talaga ang may gusto kay Kuminga. Noon pa man ang gusto nga daw ni Steve Kerr at ng Warriors GM Bob Myers ay si Franz Wagner ang kunin sa NBA draft. Subalit ang owner ang mapagpumilit na si Kuminga ang kunin nila. Well, ngayon nga si Franz Wagner ay isang all-star caliber player na, habang si Kuminga naman ay may all-star potential din naman, subalit ang sisilbi ito bilang sakit sa ulo ng Warriors sa ngayon. At kung bumalik pa man nga si Kuminga sa team na ito ay tiyak na hindi magiging maganda ang chemistry nila dahil hindi nga nakagawa ng galaw ang Warriors ngayong off-season dahil sa kanilang patigasan ng front office. Imagine kung ikaw si Steph Curry at si Draymond Green na naglalaro na lamang para sa mga championship at limitado na lamang ang taon sa NBA. Subalit hindi nyo nga nagawang magpalakas ng team dahil may isang batang player na nagdedemand ng malaking sahod dahil sa palagay niya ay may potential siya na maging multi-time all-star. Ano kaya ang magiging reaksyon nila dito? So regardless kung bumalik nga si Kuminga o hindi sa Warriors ay tila ba lose-lose situation ito para sa kanila. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?